Akala mo eto na. Eto na yung hinihintay mo. Yung text o email na nagsasabing, "Congratulations! You're hired!" Yung moment na finally masasabi mo sa pamilya mo, "May trabaho na ako." Alam mo yung feeling na yon? Yung halos buong pamilya mo, buong barangay, sobrang excited para sa'yo kasi after all the hard work, finally may good news na. Nagsimula ka ng magpasa ng mga requirements. SSS, PhilHealth, Pag-ibig, TN, lahat yan inasikaso mo. Pinapirma ka pa ng ilang forms, baka pati non-disclosure agreement. Tapos, sasabihin nila sa'yo, "Okay, we'll just update you for the final step. O kaya, just wait for our call regarding your contract signing and start date." Grabe yung pag-asa, di ba? Sa isip mo, nagpaplano ka na. Ini-imagine mo na yung unang araw mo sa office, yung mga makakatrabaho mo. Pinapangarap mo na yung unang sahod mo. Saan mo ilalaan? Anong bibilhin mo? Kanino ka magpapasalamat? Yung excitement abot hanggang langit, pero biglang katahimikan. Isang araw, 2 araw, 1 linggo. Wala. Walang text, walang email. Sinubukan mong mag-follow up. Nag-email ka. "Hi, just following up on my application status." Nag-text ka. Tumawag ka pa nga, pero walang sumasagot. Parang bula na biglang naglaho. Ghosting pala. Ang sakit nun. Sobrang sakit. Kasi hindi lang naman yung expectation mo yung nabasag eh. Pati yung tiwala mo. Parang niloko ka sa harap-harapan. Pinaniwala ka. Pinaasa. Tapos biglang iniwan sa ere. At sa kultura nating mga Pilipino, mas mabigat pa yung pakiramdam kasi hindi lang ikaw yung apektado. Lahat ng nakakaalam, lahat ng kapitbahay, mga tita, kamag-anak at kaibigan, iisa lang ang tanong. "Oh, kamusta na? Kailan ka raw magsisimula?" Nakakahiya, di ba? Kasi anong isasagot mo? Hindi ko po alam." O, "Hinihintay ko pa po." Pero sa loob-loob mo, alam mong wala ka nang hinihintay. May kakilala akong isang fresh graduate. Ang galing, ang talino. Sobrang excited siya sa isang kumpanya. Inabot siya ng halos 3 buwan sa application process. Sinabihan na siyang for final interview na lang with the big boss. Ang sabi, ischedule na lang daw. Naghintay siya. Lumipas ang 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan. Walang update. Hanggang ngayon, wala pa rin. Doon niya na-realize na hindi palaging kasalanan ng aplikante. Hindi laging ikaw ang may pagkukulang. Minsan, at madalas, ang mga kumpanya talaga ang walang maayos na proseso. Ang recruitment system nila, magulo. Ang job ghosting ay hindi nangangahulugan na hindi ka magaling. Hindi ibig sabihin na you're not good enough. Most of the time, it simply means that the company doesn't have the basic courtesy or respect for the applicant's time and effort. Inisip mo ba kung gaano karaming oras, pera sa pamasahe at emosyon ang ginugol mo para lang sa application na yon? Kaya sa susunod na may mag-ghost sa'yo, huwag na huwag mong gagawing sukatan ng halaga mo ang kawalan nila ng respeto. Huwag mong isipin na may mali sa'yo. Ang totoo niyan, isipin mo na lang na nakaiwas ka. Mas okay na nawala ka sa kanila ngayon kaysa pumasok ka sa isang kumpanyang sa simula pa lang ipinakita ng hindi marunong rumespeto sa mga tao. A company's recruitment process is a reflection of its culture. Kung sa una pa lang ganyan na sila, paano pa kaya kapag empleyado ka na nila? Kaya kung na-experience mo nang mag-ghost sa isang job application o job offer, tandaan mo to, hindi ikaw ang problema. Normal lang masaktan at ma-disappoint, pero huwag kang magtatagal dyan. Bumangon ka. Marami pang ibang kumpanya dyan. At tiyak, darating din yung tamang kumpanya para sa'yo. Yung lugar na may respeto sa oras, effort, at sa pagkatao mo. Na-experience mo na bang mag-ghost sa isang job offer? Nakaka-relate ka ba? I-share mo naman ang experience mo sa comment section sa ibaba. Let's talk about it. At kung nakahanap ka ng value sa video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe to Aftergrad PH para sa mas maraming real talk at tips para sa career journey mo. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod.